Please explain the spending amounting to a total of 73.287 million. I cannot explain confidential funds. Hindi pera ng pangalawang Pangulo, pondo ng bayan yan. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. More fictitious names allegedly linked to Vice President Sara Duterte's use of confidential funds. The envelopes where the money was. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Hold the VP accountable. This process has been delayed and dragged on for 4 long months. It's the duty of the Senate to conduct yung trial. You cannot get out of that duty. Impeachment. Marinig mo na siguro ang salitang yan. Lading pinag-uusapan, lading nasa balita, uso yata. Pero alam mo ba ang ibig sabihin na impeachment? Ang impeachment ay hindi simpleng impiga sa politika. Isa itong proseso ng ating konstitusyon para panagutin ang mga lider na lumalabag sa batas o nagpatay boro sa tiwala ng bayan. Nahaharap ngayon sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Balikan natin kung paano humantong dito at kung dapat nga bang harapin ni VP Sara ang paglilipis. Ontiveros' point, which of these projects will benefit from the 500 million peso confidential fund sought by the OVP? Duterte said all OVP projects need confidential fund. The topic is a 2025 budget proposal. Now tell me, Madam Where Vice is President, the Honorable Franz confidential Castro has already provided a sufficient explanation for why she asked the question. So please proceed with your answer. Madam Chair, It's a very why are simple we discussing question. the budget of 2023 and 2024? Please explain the specific spending on those items that she enumerated, amounting to a total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, so ibig sabihin, Madam Chair, illegal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, DBM, and other related agencies. So, kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin, illegal yung paggamit nito. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Tungkulin natin dito sa Kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang panggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo ang Office of the Vice President budget para sa 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbranch courtesy pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Mula September 2024, nagsagawa ng investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa umanay maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. The Office of the Vice President Special Disbursing Officer admits leaving confidential fund disbursements to OVP Security Chief as per the order of Vice President Sara Duterte. Then why did you give all the money to Colonel Lachica? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Nakabida, Mr. Chair, sa ating naging inquiry in aid of legislation, sa committee ito ay of course, si Miss Mary Grace Piatos. More fictitious names allegedly linked
to Vice President Sara Duterte's use of confidential funds. Names resembling grocery items were found on the list of supposed receipts of the 500 million pesos confidential funds of the Office of the Vice President under Vice President Sara Duterte. Ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa labing siyam na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. Comsec, So it's 9 envelopes. kuha po yung So envelope. it says hope and the amount is there. Walang ginastos ang DepEd sa taga-military when it comes to the Youth Leadership Summit. Do you confirm that? That's I confirm that's correct, Your Honor, Mr. Chair. Sa gitna na umanay anomalya sa tanggapan ni VP Sara, humarap siya sa media at nagbulalas ng mga mararahas na salita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. According to our rule, one of the reasons is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Pwede mo kami mag-request ng cameras. Ano daw? Pasukin ng general yung mga cameras. Gusto mo? Palapitin ng mga media? Opo. Sige. Pagpasok ng Disyembre, sunod-sunod na ang mga isinamang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa katiwalian, pagtatraigor sa tiwala ng bayan at pakikipagsabuatan para patayin ang Pangulo unang dinam at House Speaker. Nagtaisa ang ilang civil society group, simbahan at iba pang grupo na hilinging panagutin ang Vice President. I cannot explain confidential funds. Ang basis po natin ay lahat ng mga nakalap na impormasyon patungkol sa paggasta di umano ng OVP at ng Department of Education ng confidential funds sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mapapansin po natin na wala pong naipakita na ebidensya kung saan totoong napunta talaga ito. Ano ang masasabi niyo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte? Pwede sabing may mga violation, no? Kasi ang confidential intelligence fund, sealed envelope, pero hindi ito exempted sa audit. No? Pagka nagkaroon ng, say, special audit. Pebrero 5, 215 congressmen ang bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Lagpas ang bilang na ito sa requirement para pagtibayin sa Kamara ang impeachment. Sa araw ding ito, ipinasa ang articles of impeachment sa Senado. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Pero hindi sinunod ng Senado, ikinakda ng saligang batas na ang paglilitis sa impeachment ay dapat gawing taraka-raka at walang pagpapatumpik-tumpik. Hold the VP accountable. Huwag natin tingilan yung mga senador. Kung may magkukurakot naman ulit, may gagamit na naman ng confidential funds. Kung may magtatrete na naman kay Presidente, di ba, kasalanan yun ng Senate kung di nila ililitis yun. Ang unang ikinakdang araw ng pagbubukas ng tayan noong June 3 ay iniurong pa sa June 11. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. Kahit naman sa basketball may shot clock, this process has been delayed and dragged on for 4 long months. It's time to follow the rules and start the process forthwith. Enough games. Time to move. Hindi pa man umuusad ang kaya, wala pa mang nailalabas na ebidensya para patumayang inosente ang Vice Presidente, hinaharam man ng kanyang mga karyado ang paglilipis. They cannot do that. Wala yun sa konstitusyon. Dapat magkaroon ng trial.
is the duty of the Senate to conduct yung trial. So they cannot, you cannot get out of that duty. Kung ikaw ay senador, tatahimik ka na lang ba sa mga harap-harapang panglustay ng milyong-milyong pisong pondo ng bayan?